Hey everyone! Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng image sa WordPress website ng tama at kung paano to i-optimize para sa SEO. Ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng mga image using Gutenberg Editor at Elementor na paborito kong WordPress page builder. Kaya simulan na natin. Simulan natin sa Gutenberg Editor. Ang una mong gagawin ay pumunta sa dashboard ng iyong WordPress website. Gamit ko ang Hostinger bilang hosting service and we have provided a link down below if you are also interested in using Hostinger para mag-build ng iyong website. Ngayon, gagamitin natin ang WordPress Gutenberg Editor para magdagdag ng image. I-click ang plus sign kung saan nakalagay ang add block. Ngayon, i-click ang image at dito, mag-a-upload ka ng image na gusto mong gamitin. I-click mo lang ang imaheng ito at i-click ang open, makikita mo ngayon na na-insert na ang image. Pwede mo ring piliin ang media library and upload files to your media library. At kapag napili mo na ang mga image na gusto mo, pwede ka na pumunta sa media library. Kapag na-click mo na yung isang image, makikita mo sa kanan ang attached details. Mahalaga ang pating to para sa SEO. Pwede kang magdagdag ng text, title, caption, at description para makatulong sa SEO mo. Napakahalaga ng alt text para sa SEO dahil tinutulungan nito ang mga search engine na maintindihan ng image. The title will show when a user hovers over your image, and the captions are the visual text descriptions ng image mo. Kapag naidagdag mo ang alt text, title, caption, at description, pwede mong i-click ang select. At kapag na-click mo na ang select, makikita mo ang iyong image sa screen. Pwede mong i-click ang iyong image at i-modify ito. Pwede ka mag-apply ng dual tone filters, i-align, add a caption, insert a link. I-align ko ito at babaguhin ang width para mas malapad. Medyo malaki na to para sa akin, kaya i-align ko ulit at ilalagay sa gitna. Pwede ko rin tong i-crop. So ayan, ganyan magdagdag ng imahe gamit ang Gutenberg Editor. Ngayon, lilipat naman tayo sa Elementor. Elementor ang paborito kong website builder at napakadaling gamitin para sa mga nagsisimula. Kung wala ka pang Elementor at gusto mo magkaroon ng madaling paraan para mag-build ng website, you can just go into the plugin, search Elementor, and install it there. Napakadaling gamitin ng Elementor at may average ito na 4.5 stars. It allows you to edit your page with a visual drag and drop editor, making it very easy sa pag-build ng iyong website. Meron din itong buong design system, responsive design, at may mga kits at mga templates to make website building easy. Naglagay kami ng link sa baba if you want to start building your website gamit ang Elementor. Ngayon, kapag na-install mo na ang Elementor, pwede kang pumunta sa iyong website at i-click ang Edit with Elementor. Scroll down where you want to add your image and click on Add Container. Pwede mong i-click ang image widget o i-drag ang widget sa lugar kung saan mo gustong ilagay ang image. Pwede kang mag-click sa Choose Image. Pwede mo ngayon piliin ang image from the library or upload a new image. Kapag na-upload mo na ang isang image, you can go to the media library, click on image, and you can modify it. Alt text, title, caption, and description for SEO. Ngayon, pwede mo na i-click ang select at ayan na, nandyan na ang image mo. Elementor allows you to style your image extensively. Pwede mong baguhin ang width, pati na rin ang height nito. Pwede mo rin baguhin ang border type at opacity. At kung pumunta ka sa advanced, pwede ka mag-scroll pababa para makita lahat ng mga pagpipilian na pwede mong baguhin for your image. Elementor also allows motion effects. Ang paggamit ng motion effects ay maaaring napakaganda para sa iyong website and can make your website very unique. Maraming mga pagpipilian dito na pwede mong baguhin para sa iyong image. Kaya napakalaking tulong ng Elementor. And there you have it. That's how you can add images to your WordPress website the right way at i-optimize para sa SEO. Tandaan, kapag idinadagdag mo ang mga image sa iyong website, baguhin ang alt text para sa SEO. So ayun na yun. If you found this tutorial helpful, please like and subscribe to us. If you have any questions or suggestions, mag-leave ng comment down below. Kung gusto mong simula ng pagbibuild ng sarili mong website, may link kami sa description para sa Hostinger. Gamitin mo ang code na MyFirstWebsite for a discount. If you need help to build your own website, we also have linked down below our website service. Salamat at kita-kits sa susunod na video.